Iba ka, Brad. Saludo kaming lahat sa iyong galing, puso at pagmamahal sa bayan na para bang isang totoong Pinoy. Kaya malaking kawalan si Justin Brownlee sa Philippine basketball. Dahil positive si Justin Brownlee, ay suspended na siya automatically ng at least 2 years pending the analysis of his B sample. So sa ngayon, yan ang sigurado. At ibig sabihin dyan ay hindi na rin siya pwedeng maglalaro sa lahat ng FIBA-sanctioned tournaments including the PBA. Dahil meron ng precedent sa PBA noon na kung saan nag-positive rin ang isang PBA import na si Derek Hamilton for marijuana and he was banned from the PBA. Noong kanilang kampanya para sa Grand Slam ng 1996 season, kinakaharap ng dating Alaska Milkmen ang kontrobersya matapos nagpositibo sa marijuana ang kanilang import. Ang matangkad na si Hamilton ayon sa drug test na isinasagawa ng liga sa gitna ng PBA Commissioner's Cup. Sa huli, ipinagbawal sa liga si Hamilton matapos ang positibong resulta. Si Sean Chambers ang pumalit kay Hamilton at pinangungunahan ang Milkman patungo sa kampyonato. Ang pangalawa nila sa season na iyon patungo sa isang hindi malilimutang Grand Slam. Another controversial PBA player ang nasuspend noon ay si Jimwell Torion. Ang dating guard ng Red Bull Barako ay nasuspended noong 2003 matapos bumagsak sa drug test, kung saan iniulat na may shabu sa kanyang system. Sa huli, inalis ng liga ang suspension pagkatapos na magtapos ng rehab ang Tora Tora at ipakita ang magandang asal niya. Subalit, ang 5'9" playmaker, though, was never the same upon his return and he was out of the league just a year later. Curiously, Torion was caught in a drug den 12 years after his initial flunk test. Pero take note, ibang-iba ang kaso ni Justin Brownlee dahil nakukuha daw niya ito sa kanyang medication sa kanyang injury. Although sa ngayon ay very blurry pa ang lahat and let's just wait kung saan ito patungo. Kaya malaking kawalan si Justin Brownlee sa Ginebra dahil alam naman natin na siya ang resident import ni Coach Tim Cone. So tingin ko, out na si Justin Brownlee sa Gilas at sa Ginebra unless he can prove that he got it from his medication. Pero mawala man si Justin Brownlee sa Gilas ay hindi naman masyadong mawawala ang lakas ng national team. Ang importante ay we have proven once again na kaya ng Pilipinas na mag-champion ulit sa Asia. And we did that fair and square sa Asian Games. Nakamit natin ang tamis ng tagumpay at dapat ipagpatuloy ito sa ibang mga players. And it will start with the SBP kung paano sila gagawa ng formula upang masustain natin ang gain na nakuha sa Asian Games. Crucial dito ang leadership. I have nothing against the present SBP leadership. In fact, nagpapasalamat tayo sa kanilang hard work. For decades ay pinamunuan nila ang basketball na makikilalang muli sa buong mundo. Pero with this win, I think kailangan rin na magdagdag ng iba pang mga taong marunong rin sa larangan ng basketball. On top of the list should be Al Francis Chua as the team manager. Tested leader and tested winner kasi si Al Francis Chua in all levels. And his biggest advantage ay isa siyang coach and he knows his basketball. At kung merong Al Francis Chua, ay kailangan rin ng isang coach Tim Cone. Pero ang problema ay merong 3 team si Al Francis Chua na dinadala sa PBA. At si Coach Tim Cone naman ay nakatutok sa most popular team sa Pilipinas, ang Barangay Ginebra. Kaya napakalaking challenge ito para sa SBP kung sino ang kanilang ipapalit kina Tim Cone and Al Francis Chua if ever hindi talaga pwede ang dalawa.
napakahirap talaga mag-form ng isang team composed of the best players dahil nakascattered sa buong mundo ang mga best players ng Gilas. Now, the question is, kung ano ang best formula? The most logical siguro is to form an all-PBA team katulad ng naglaro sa Asian Games at kukuha ng import na maglalaro dito sa Pilipinas bilang naturalized player. Sa ngayon, hindi na pwede si Justin Brownlee at si Ange Kouame naman ay maglalaro na rin sa Europe. Kaya, kailangan pa rin ng rest back. Kung ano ang kulang ng all-PBA team, ayun na lang ang punan ng mga players outside of the PBA. At sa palagay ko, si Kai Sotto ay walang makakapalit sa kanya dahil siya ang nag-iisang 7'3" player ng Pilipinas. And we need a legit big man sa Gilas. Players like Abando, Ramos, Baltazar, and Carl Tamayo ay kayang punan ng mga PBA players. Pero walang makakapalit kay Kai Sotto, especially ngayong retired na si Japeth Aguilar at hindi na rin kabataan si Junmar Fajardo. Kaya kailangan na talagang kunin ang services ni Kai Sotto para sa Gilas in a long-term basis. Katulad ng ginawa ng Qatar na kung saan mga teenagers ang mga pinalaro sa Asian Games with the hope na in 4 years time ay nahinog na ang mga ito para sa mga malalaking competitions, including the next FIBA World Cup na sila ang host. Kai Sotto, at 21 years old, is the perfect player na gawing mukha ng Gilas from now on. Katulad ng ginawa ng China noon kay Yao Ming at ng Iran kay Hamed Haddadi. Yan rin sana ang gagawin ng SBP kay Kai Sotto. And it needs a long-term plan. At dapat merong meeting of minds ang mga leaders ng SBP at ang team ni Kai Sotto. Dahil meron rin namang pangarap si Kai Sotto of becoming the first ever homegrown Pinoy to play sa NBA that is as equally important as his dream to represent the country in Gilas. Tama na ang bangayan. This is the time na magkaroon ng cooperation ang lahat ng panig at dapat ang mga surot sa Gilas team ay huwag nang ibalik. Gilas needs to plan dahil sayang ang ating nakuhang gold medal kung hindi ito natin masusundan. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.